Samahan si Chris Lorenzana, trainer at Chief Inspiration Officer ng Training Edge Incorporated sa isang oras na seminar sa radyo na magbibigay inspirasyon upang lalo pang mapaganda, mapasaya at mapaunlad ang ating buhay. Winner ka, Pinoy! Don't quit before your miracle. Makinig, makilahok at sumama sa talastasan dahil ang programang ito ay para sa iyo. So if you're lost and on your own, you can never surrender. Hindi ka naman talaga nag-iisa. Winner ka, Pinoy! If your path won't lead you home, you can never surrender. Winner ka, Pinoy! Kada araw ng linggo, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Happy Winner Ka Pinoy Sunday, everyone! Welcome to Winner Ka Pinoy. July 16, 2023, dear friends, isang malamig na tanghali sa ating lahat. Tingnan mo yung palad, kalyado mong kamay sa hirap ng buhay, dami mong problema. Kumusta kaibigan? Ako sana po ay hindi kayo masyadong naapektuhan ng malakas na pag-ulan, malakas na hangin. Hanggang ngayon ay umuulan pa din. At sana ay maayos kayo ha. Mag-ingat po palagi. Mag-ingat palagi. Sa bakas na umalinig. Pinoy ako, buong aking loob, may agimat ang tumugo. Pinoy po tayo at may agimat ang ating dugo, ang ating agimat talaga. Sa hulit-huli ay laging pagmamahal, ano po mga kaibigan. Kaya ang pag-uusapan natin ngayong tanghali ay tungkol sa pananalo sa pamamagitan ng mga aral na nakukuha natin sa ating mga magsasaka. At yan mamaya ay ang ating guest din. Yun din ang ating topic. No, we're going to talk about Adapt and Thrive, Inspiring Lessons in Farming. So, ay aralin natin, ano bang ibig sabihin ng pag-be adaptable? Pag sinasabi sa atin na be adaptable and thrive. Ayan, aaralin natin yan mga kaibigan. Sabi nila, may anting-anting ako, pero di nila alam na Diyos ang dahilan ko. Hoy! Pinoy ako, buong aking loob, may agimat ang tumugo. Hoy! Oh, Pinoy ako, may agimat ang tumugo. Kapag sinasabi po nating adapt, di po ba, bumagay. Kaya nating sabayan yung mga pagbabago sa ating buhay. Ayan mga kaibigan, pero bago po ang lahat-lahat, ako po ay natutuwang sabihin na ang Winner Ka Pinoy ay hatid sa atin ng Xanthan Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant at anti-tumor properties na tumutulong maiwasang tubuan ng bukol ang ating katawan. Xanthan Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika at ngayon ay available na sa South Star Drugstore at sa The Generics Pharmacy ang Xanthan Plus Herbal Capsule. Hanapin lamang po yung may tatak Yes to Health o Doc Samaritan kapag bumibili. Sabayan din ng pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Magandang kombinasyon at epektibo kaya't bumili na ng Mighty C at Xanthan Plus Herbal Capsule. Para sa inyong reservation, tanong at order, tumawag o mag-text sa DZXL Radio Trabaho sa 0927-499-1276 at hanapin si Ray Albesa. O hindi ka pumunta ng personal para bumili sa Yes to Health Center, Unit 7, Crownland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia Avenue, Quezon City. Mga kaibigan, padala niyo po ako ng inyong mga mensahe ha, kahit na nag-uulan, sana may signal sa inyong lugar. Binabati ko lahat ng mga nakikinig sa kanilang Signal TV Channel 309. Kahit di nyo po nakikita ang ating video ay okay lamang, at least naririnig nyo kami. Kayo po na kasama ang inyong mga radyo, kayo po na nanonood sa ating Facebook live stream at sa ating YouTube live stream. Ako po ay talagang nagagalak na makasama kayong lahat. At kayo po na nagda-drive, nasa inyong mga sasakyan, taxi, sa inyong mga
Grab, yung mga nasakyan ko dati, mga drivers dati na talagang ako'y natuwang naging kasama sa aking pagbiyahe. Maraming salamat sa pagtutok sa Winner Cup Pinoy. Ayan, mga kaibigan. Simulan na po natin yung ating usapin kasi adapt and thrive. Hindi po pwedeng mauna yung thrive. Ibig sabihin ng thrive is yung guminhawa ang buhay, di po ba? Pag thriving ang isang negosyo, flourishing, di po ba? Ibig sabihin, may ginhawa kapag thriving. Right? So, kailangan adapt muna bago mag-thrive. So, ang topic natin, adapt and thrive. Hindi naman po pwedeng adapt tayo ng adapt na parang lahat na lang ng pagsubok, talagang sinabayan mo, 'di ba? Nagbago ka kasama ng pagbabago ng panahon, pero hindi ka pa rin nag-thrive. Kailangan po kasama lagi siya. Kailangan as you adapt, sabi nga kapag meron kang adaptive skills, kaya mong mag-adjust, kaya mong magbago. Pag nagbago yung sitwasyon, magbabago ka rin, di ba? Magbabago rin yung kaisipan mo, magbabago rin yung pananaw mo. You're going to accommodate new perspectives. Ayan, mga kaibigan. At kasama ko po ngayon sa ating station, dito sa DZXL 558 Radio Trabaho para maihatid sa inyo itong magandang programa ng Winner Cup Pinoy ay si Mr. Erwin Makatangay ng ating tech, Mr. Wilson Abreu of our digital, and Peter Paul Marie of our production, and of course, Ray Joseph Kagandahan. So, dear friends, send me your messages po Pwede rin po sa aking number na lamang para mas mabilis kong mabasa. Or pwede rin po sa ating Winner Cup Pinoy number 0976-014-5041. Sa ating mga bagong tagapakinig, 0976-014-5041. Adapt and thrive. So huhugot tayo ngayon ng mga aral, inspiring lessons in farming. There's one time po nakabakasyon ako sa Mindanao, di po ba? And then we did life lessons in the farm. So ito parang ganun din, sequel siya. Pero mamaya meron tayong panauhin, si Gian Villacruzes Malabanan. Ayan, so mamaya-maya po we're going to welcome her at matututo tayo mula doon sa kanyang experience. Alright, dear friends, huhugot tayo ng lakas mula sa great classroom called nature. Great classroom called the farm. Actually po, lahat naman po teacher, no? Kasi kahit ito ngayon nag-uulan na to, teacher din yan. The rain is a teacher. The sun is also a teacher. Di po ba? I'm singing in the rain. I'm singing in the rain. Anyway, ang point ko lang po is that hindi natin pwedeng gawing dahilan ang ulan, ang bagyo, ang hirap sa buhay siguro para hindi na kumanta, di po ba? Para hindi na maging maayos yung ating pananaw. Kaya padala niyo po ako na inyong mga mensahe, mga kaibigan. Pwede rin po sa ating Facebook live stream, pwede rin sa aking messenger, or pwede rin po sa ating Winner Cup Pinoy number 0976-014-5041. Ayan. Radio, please share. Ayan, oo. I-try, nako, hindi daw siya. Sige, meron yatang problema sa Zoom ni Gian. Sorry, Gian, I'm on live already and I'm typing a message for her. Okay, all right. Otherwise, we will just call her. Ayan. Sige, okay. So mga kaibigan, lahat naman po tayo minsan na kakaroon ng mga pagkakataon na hindi tayo laging prosperous. Thriving is prosperity, di po ba? Kaya pag sinabi, ang ganda talaga ng negosyo niya, thriving. Ang ayos-ayos talaga ng pamilya niya, thriving. Ang ibig sabihin niyan, you are prospering, flourishing. Gumiginhawa, umuunlad, yun ang ibig sabihin ng thriving. There's a sense of growth or progress, ganun po ang ibig sabihin ng thriving. So ang ating topic, adapt and thrive. Kailangan magkasama po talaga siya, di po ba? Adapt muna. Kailangan ba na mas
kumilos, mas magsipag, mas magsakripisyo, adapt muna. Parang nung pandemic, di po ba, lahat tayo nag-adapt sa simpleng pamumuhay. Lahat tayo nag-adapt sa mga restrictions. And then after that, nag-thrive tayo, di po ba, na bawi natin yung ating well-being. So to thrive also means to experience positive development, positive progress. Wala namang negative progress pala. So, Chris, redundant yun. Positive development, progress, ayan. And of course, fulfillment. Merong saya. Alright, dear friends? So, bahaginan nyo ako ng inyong mga kwento of how you adapted and thrived. At ang pinakamagandang kwento na matatanggap natin will win a copy of my upcoming book, Winner Ka Pinoy, sa isip, sa salita, at sa gawa. Yan, mga kaibigan, ha? So that is what we're going to do later. Kung dalawa naman po ang sobrang ganda ng kwento, then dalawa kayong mananalo. Let me just share first our Facebook live stream to our listeners on my page as well as on my wall. Marami po ako mga gustong i-welcome sa inyo pero hindi ko na po kayo maisa-isa. Ako ay nagagalak na makasama lahat ng mga bagong naging participants ko sa aking trainings or webinars at salamat po talaga na you are now a part of the Winner Ka Pinoy family. Mga kaibigan, sa panahon ngayon, ang daming may problema sa puso at iba't ibang sakit na nagdudulot ng pagkasira ng organ sa ating katawan. Kaya para makaiwas sa mga sakit na dulot ng bakterya at viruses, uminom na ng Premium D3 araw-araw. Ang pinakabago at pinalakas na vitamin D3. Meron itong kasamang extra virgin coconut oil at moringa oil na nagpapalakas ng ating immune system para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng heart problems, COVID symptoms at mapababa ang sobrang kolesterol sa ating katawan. Mag-Premium D3 na araw-araw, mas pinalakas at mas pinabisa. Mabibili rin sa South Star Drugstore, The Generics Pharmacy at iba pang leading drugstores nationwide. Para sa inyong reservation, tanong at order, tumawag o mag-text sa DZXL Radyo Trabaho sa 0927-499-1276 at hanapin si Ray Albesa. O hindi kaya pumunta ng personal para bumili sa Yes to Health Center, Unit 7, Crownland Building, 851 Mother Ignacia Avenue, Quezon City. Adapt and thrive, dear friends. Adapt and thrive. Ituloy po ulit natin yung sinasabi na adapt. Adapt. A-D-A-P-T. Yun po ang spelling niya. Adapt. Alright? So kapag adaptive ka talaga, hindi ka na pag-iiwanan ng lungkot mo or ng hirap mo, di po ba? Hindi mo sasabihin, ayoko na lang sumubok. When you adapt, lagi mong iisipin na may bukas pa. Diba? When you adapt, iisipin mo na pagtapos ng mga tag-ulan na to, tag-araw ulit. Yeah. So, ibig sabihin, when you adapt, you evolve. You, paano ba sabihin ito? You make a decision na you will survive kahit na mahirap. Ayan. Oh, andyan na si Gian. I'm so very happy. Hi, Gian. Welcome to Winner Ka Pinoy. Hello? Hi! Ayan, natutuwa naman ako makita ka. I'm so happy. Kahit na mahirap ang signal, nakarating ka. Ayan. So mga kaibigan, let's welcome Miss Gian Villacruzes Malabanan. Ayan. Gian, thank you ha sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon na makapanayam ka. Si Gian ay taga Victoria Oriental, Mindoro. Kumusta ba dyan ngayon? Okay naman po. Maulan po, tas mahangin. Okay, o pareho tayo. Dito din pala. Ayan. Okay, Gian, kaya kita nakakapanayam ngayon dahil nakuha ko ang pangalan mo sa DAR, sa Department of Agrarian Reform. Tama ba? Ayan. Exactly through Sir Genil De Morito, one of the officers there, Agrarian Reform officers. Ayan. So, kwentuhan mo nga ako kasi magsimula tayo sa una. Gusto kong malaman ng mga tagapakinig natin mamaya kung paano ka nabiyayaan ng sarili mong lupa. Ayan. So, magsimula muna tayo sa kwento mo. Kailan nagsimula yung pangarap mo na magkaroon ng farm at mag-take ng agriculture, course on agriculture?
Ano po? Paulit po. Okay. Kailan nagsimula yung pangarap mo na magkaroon ng lupa na sarili? Nung bata pa po kasi ako ay wala po talaga kaming sariling lupa. Nakikisaka lang po. Tapos nakikita ko si Papa na nagapao pa lang po siya. Kaya sabi ko po nun ay balang araw magkakaroon din kami ng sariling lupa na hindi na kailangan mangupahan ni Papa o namin po. Okay. That's nice. That's nice. Okay, mga kaibigan, medyo mahirap lang po ang signal ni Gian, ha? So, pagpasensyahan nyo lang po kung meron kaming konting lag. Okay. So, ilang taon ding ilang taon ding nakikisaka ang papa mo bago kayo nagkaroon ng sarili nyong lupa? Ano po? Ay, hindi ulit klaro yung aking Okay, Medyo mahina. mahina yung Sige. Medyo mahina pong signal dito sa amin. Okay. Sige. Paghirap talaga, tawagan ka namin doon sa cellphone mo. Nawala na nga siya talaga completely. Ayan na siya ulit. Sige po. Ayan na ulit. Subukan natin na isang beses pa. Baka sakali. Then after that, mabagal yung nagcha-choppy ako. Sige. Okay. Hindi po, pero mabagal yung Sige. Okay. Subukan ulit natin. Oo. So, kwentuhan mo nga kami kung paano nangyari na nagkaroon ka na ngayon ng sarili mong lupa, kayo, ng pamilya mo, sa pamamagitan mo. Kasi po nakita ko may nag-post po sa page ng DAR. Tapos nagbukas po ako ng FB, nakita ko po yung page nila na meron po kasing Executive Order number 75 Series of 2020, tapos yung DAR Administrative Order number 3 po, series of, at yung nauna po 2019, tapos yung sunod po ay series of 2020 na yung mga qualified na graduate po ng agriculture pwedeng magkaroon ng sariling lupa. Okay. Pero nag-aaral ka na nun? Nag-comment po ako doon, tapos nag-reply naman po yung taga-DAR na pinagpasa niya po ako ng mga requirements. Oo. So nung nakita mo yung Tapos post... po, sorry. Okay. Tapos po nung nagpasa po ako ng mga requirements, di tinawagan po ako noon. Nung una po, hindi pa ako makakapaniwala kasi baka dun sa interview, kinakabahan din po kasi baka hindi makasama. Pero yun po, awa naman ng Diyos ay nakuha naman po ako. Tatlo po kami na agricultural graduate. Na nabigyan. Okay. So nung nakita mo yung post, nung nakita mo yung post ng DAR, graduate ka na nun ng agriculture. Graduate ka na nun. Opo, graduate na po. 2 taon na po akong graduate kasi nag-graduate po ako 2019. Okay. Ano yung kurso mismo? Ano yung tawag sa kurso mo? BS Agriculture? Opo. Major po ng crop science. BS Agriculture, major in crop science. Ayan, my gosh. So, gaano kalaki yung lupa na binigay sa'yo galing sa ating government yon, no? Through the DAR. Opo. Ano po yun? 8,900 square meters po. Kulang 1 hektarya din siya. Okay. That's really huge. So walang kondisyon 'yon. Walang kondisyon yung halos 1 hectare na binigay sa dahil lang 'yon sa nag-take ka ng BS Agriculture. Tama ba ako? Opo. Tsaka po anak din ng magsasaka. So kailangan kasama sa qualification na anak ng magsasaka. Okay. Alright. So ibig sabihin, kahit na kumuha ang isang bata ng BS in Agriculture, pero hindi siya anak ng magsasaka, pwedeng hindi siya mabigyan. Yung program po kasi na yun ay yung mga graduate po ng qualified na graduate ng agriculture at anak din po ng magsasaka. Yung program na yun para doon po talaga.
Okay, okay. That's good. That's good. That's really inspiring. So unang-una mong pinlano para sa 8,900 square meters mo? Siguro ang saya-saya nyo nun, no? So anong pinlano nyo as a family? Di pa po makapaniwala nun sila mama at papa kasi sino ga naman po mag-aakala na magkakaroon kami ng sariling lupa nang dahil po sa DAR. Oo nga. Oo nga. So anong una ninyong itinanim? Ang ano po talaga namin na ang gagawin ay pagpapatuloy po yung sa palayan kasi nakasanayan na din po namin yun na lalo po ni Papa. Okay. Okay. Medyo nagcha-choppy ka, Gian. Medyo nagcha-choppy ka. Okay lang ba, Wilson, na tawagan na lang natin siya sa kanyang cellphone? Subukan naming tawagan ka sa cellphone mo, ha? Tapos, is it okay? Sige po. Sige, tawagan ka namin sa cellphone mo, ha? Let's just Okay do a lang phone po. patch. Oh, dear. Thank you. Ayan, mga kaibigan, magbabalik po ang ating Kwentong Panalo sa Winner Ka Pinoy with Coach Chris Lorenzana. At ang winner po natin ngayon sa ating kwentong panalo ay si Gian Villacruzes Malabanan. Ayan, let's just wait for her to come back. Mahina lang po talaga ang signal dahil nag-uulan po. So tatawagan natin siya sa kanyang cellphone para mas makausap pa natin siya. Dahil napakaganda po talaga ng kanyang kwento. Ayan. At kayo rin po kapag meron kayong mga kakilala or meron kayong gustong i-rekomenda or kayo mismo ay gusto ninyong mapasama sa ating kwentong panalo, padalhan nyo lang po ako ng inyong mga mensahe. Ayan, okay. So drop in a message there po sa ating Facebook live stream or pwede nyo rin akong padalhan ng inyong mensahe sa ating Winner Ka Pinoy number para ma-save ko po 0976-014-5041. So ituloy po muna natin yung ating usapin mga kaibigan habang hinihintay natin ang pagbabalik ni Gian na ang sinasabi natin kanina, adapt and thrive. Adapt and thrive. Hindi po talaga pwedeng sabihin natin na tayo ang masusunod. We really need to adapt. Ayan, so nandito na si Gian ulit, mga kaibigan. Hi Gian, welcome back. Hello po. Pasensya na po, talagang mahina po ang signal dito sa aming lugar. Okay lang, naiintindihan ko kasi ganyan din ako pag nasa farm ako. Ayan, so at least nakita ka ng ating mga tagapakinig, di ba? Nakita ka nila on video. So ngayon maririnig ka nila. Ulitin ko yung tanong ko sa iyo kanina. Gaano katagal na nangupahan or nakikisaka ang papa mo bago ka nabiyayaan ng ating gobyerno ng 8,900 square meters na lupa? Ano po, mga nasa 30 years din po na si Papa ay nakikisaka lang. Wow. Ganun po katagal bago kami nagkaroon ng sariling lupa. Okay, that's beautiful. Kaya ako gusto ko talaga itong programa na to ng ating gobyerno na binibigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon, no? Kapag qualified na magkaroon ng sariling lupa. Okay. Sobrang laking tulong po talaga. Pang-ilan ka ba sa pamilya? Po? Pang-ilan ka? Ikaw ba ang panganay? Bunso na po ako. Bunso. 6 po kami magkakapatid. Okay. So sa bunso natupad yung pangarap na magkaroon ng sariling lupa. Opo. Okay, so anong itinanim nyo na unang-una ninyong itinanim sa iyong lupa? Lupain. Palay na po talaga. Palay na. Opo. Okay. Kasi po dati nabili lang po talaga kami ng bigas, di napag-usapan po namin nila Papa na bakit hindi na lang palay para hindi na din po kami bibili. Oo. Mabuti naman. So nakailang ani ka na? Kailan nga pala binigay sa iyo to? Kasi sabi mo series of 2020 yung Executive Order 75. So that means after 2020 binigay sa iyo yung lupa. Kailan nga ba exactly? Ano po? Na-bigay po yung na-reward po talaga siya sa amin ay January 20, pag hindi po ako nagkakamali, 2022. Oh, so 1 year pa lang mahigit
That's nice. Ay, nako, Opo. nakakatuwa naman. O siya, so nakakailang ani na kayo ng palay? Ano na po yon, dalawa kasi nung pagkabigay po, hindi po agad namin na taniman kasi hindi pa po nasusukat. At saka hindi pa po alam namin kung saan po talaga yung area. Okay. Dalawa Alright. na po ngayon na may tanim po. Okay. So, okay naman yung ano mo? Na okay naman yung harvest? Nung una po, sa totoo lang, nung una po ay hindi kasi yung napunta po sa akin na area ay bagsakan po ng tubig. Okay. E di, ayun po, nung una ay mahina. Dahil parang nakadalawang ulit po kami ng tanim sa sobrang lakas po ng tubig. Talaga? Pero hindi naman lugi. Lugi po, nung una. Okay. Anyway, ganyan talaga. Alam ko kasi farmers din ang parents ko eh. Opo. Pero anong pakiramdam mo na unang tanim mo pa lang, lugi ka na? Anong aral ba ang nakuha mo doon sa experience na yon? Siyempre po sa amin, dahil lalo't ang mahal po ng mga inputs, hindi po maganda. Pero ganun po talaga hindi naman laging panalo. Oo nga naman. Yan ang magandang attitude talaga, Gian. So yung farm na binigay sa'yo, meant talaga siya for crops. Tama, no? Opo, opo. Okay. So, talagang ibinigay sa'yo yung lupa kung nasan ka nga nakatira. Sa Oriental Mindoro. Opo, malapit din po siya dito sa bahay namin. Very nice naman. Ang galing naman ng ating government, no? Hindi ka binigyan ng lupa na malayo doon sa inyo talaga. Ayan, mga kaibigan, kayo mga nanonood sa inyong Facebook live stream, nakikita nyo na yung palayan ni Gian. Ito, nakakatuwa naman. Malaki din na, Gian? Malaki din siya. Tsaka, malapit siya sa bundok, no? Oh. Ay, dito po kasi sa amin, bundok na, parang baba na ng bundok. Oh, that is so nice. My goodness. Pero may tanong ako sa'yo kasi ganito eh. Pwede kasi na kunyari may mga bata ngayon na nakikinig, kukuha sila ng kurso na BS in Agriculture dahil gusto nilang ma-awardan ng lupa someday. Pero ikaw kasi, graduate ka na talaga ng BS Agriculture bago mo nakita yung executive order. So, bakit mo sa dami naman ng kurso sa mundo, pwede ka naman maging guro, pwede ka rin kumuha ng ibang kurso, pero bakit BS Agriculture, major in crop science ang kinuha mo? Sa akin po kasi parang yung puso ko nandun na talaga sa pagsasaka dahil siguro po lumaki din ako na anak ng magsasaka at sanay din po kami sa hirap. Parang wala naman po talaga sa isip ko na kaya ako mag-agriculture dahil magkakaroon ako ng sariling lupa na reward. Parang hindi po ganon. Oh, that's beautiful. Thank you. Standby lang, Gianna. Magta-time check lang tayo, ha? Mga kaibigan, it's 11:30 in the morning at nandito pa rin kayo sa inyong paboritong programa tuwing linggo, Winner Ka Pinoy sa DZXL 558 Manila. At kasama niyo pa rin po ako, ang inyong lingkod, Chris Lorenzana. At tayo ay nasa segment nating bago on our 11th year na Kwentong Panalo sa Winner Ka Pinoy with Coach Chris Lorenzana. And the winner today is Gian Malabanan. Hi Gian, welcome back. Hello po. Ayan, oo. Ako'y natutuwa no na ang puso mo talaga ay nasa pagsasaka. Ako din, farmer ang aking mga magulang. Ang tanim namin noon ay mais. Yan, mais. Pero ngayon meron na ring palay at mga iba't iba pa na crops kasi parang niro-rotate yun eh. So pareho tayo na parte ng puso natin talaga ay sa pagsasaka. Pero hindi ako nag-take ng agriculture kasi ang gusto ko magturo. But anyway, natuwa ako na in alignment ka sa pangarap mo. So, ngayon, kung meron kang mga aral, kasi ang topic natin ngayon is Adapt and Thrive. Inspiring lessons in farming. Bahaginan mo nga kami kung ano yung mga aral na pwedeng makuha natin sa pagpa-farm. Lalo na ikaw, first hand. 'Di ba, agriculture graduate at may sarili kang lupa at nagtatanim ka talaga.
Madami po kasi una sa lahat, yung pinag-aralan mo, magagamit mo talaga dun sa, katulad po sa akin, nag-graduate ako ng agriculture, yung mga pinag-aralan ko dun, magagamit ko sa pagsasaka para hindi na po ako mahihirapan na hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Yes. Tsaka po, tiyaga lang talaga. Walang salitang mahirap sa taong may pangarap. Ay, napakaganda niyan. Ako, quotable. Walang salitang mahirap sa taong may pangarap. Sinabi po yan ni Gian Villacruzes Malabanan. I like that, Gian. Oy, may ano ka, poetic ka pa, ha? Walang salita. Sinusulat ko. Ayan, sinusulat ko at baka makalimutan ko. Yeah, that's beautiful, no? So, nung sabi mo, unang crop mo, failure, no? Walang kinita. Yung pangalawa, may kinita na ba? Yung pangalawa po, okay naman na po siya. Pero hindi po kasi talaga namin binibenta eh. As in, pangkain lang po talaga namin. Okay. Pero lang naman po namin na okay naman. Oh, that's good. That's good. Bawi naman yung input. Apo, bawi din naman po. Siyempre, iba pa rin yung masasabi mo na meron na kaming sariling lupa, no? Pero ano pa ang napansin mong ginhawa sa pamilya mo nung dumating yung biyaya na yan? Ano po, lalo dun sa unang-una sa pagbili po ng bigas kasi hindi naman po ako lumaki na may gintong kutsara sa bibig. Hindi, na po, parang hindi na kami mag-iisip na wala kaming pambili ng bigas. Yeah. Hindi kami maiisip na mangungutang kami ng kakainin namin. That's beautiful. That's beautiful. Masaya talaga ako para sa iyo, Gian. Alam mo, kung malapit nga lang sana ang kung malapit lang ang Mindoro, may malapit lang ang Victoria Oriental Mindoro. Bakit meron bang Occidental Mindoro? Opo, meron po. Meron. Okay, my goodness. Hindi ako magaling sa geography ko. Alam mo kung malapit nga lang to, gusto ko talagang pumunta dyan. Pwede tayong mag-show dyan, diba? Maganda po dito. Yeah, mukha nga eh. Fresh na fresh. Tignan ko yung mga pictures ngayon. Okay, alam mo, Gian, ang ugali natang mga Pilipino, or bilang tao, kahit siguro hindi pa tayo Pilipino, is that kapag binibiyayaan tayo, ibinabahagi rin natin yung ating biyaya. So ikaw ba, paano mo naman na ibahagi kahit paano yung mga maliliit na biyaya na nakuha mo sa iyong lupa na binigay sa atin sa iyo ng ating gobyerno? Sa sa mga kapatid ko po. So nabibigyan mo na rin sila ng bigas. Opo, kasi hindi na kami, yung papa ko po, hindi na nakuha ng ibang tao para magbukid. Sila na lang po, yung papa ko, yung mga kapatid ko. Imbis po na yung mga kapatid ko po kasing lalaki, may kanya-kanya ng pamilya. Hindi na po sila bibili. Tsaka po minsan sa ibang tao din po, kapag meron dito napunta sa bahay na nangihiram ng bigas, hindi na po sinasabi na utang, bigay na lang. Okay, that's very beautiful. Very beautiful. Alam mo, mas bibiyayaan ka lalo, Gian, sa ganyang pag-uugali. Kasi abundant ang lupa di ba? Abundant ang lupa. Hindi siya madamot. Tama ka, no? So, yung mga kapatid mo, sa halip na magsuhol ka ng iba, di ba? Yung isusuhol mo sa iba, pwede mo na lang ibigay sa mga kapatid mo. That's beautiful. Oo. Ganda, ang ganda. Alright. Meron din po meron din pong katutubo na kaibigan. Na tumutulong din. Opo. Okay, that's beautiful. That's beautiful. Alam mo, malaki Malaki ang 1 hectare. Almost 1 hectare, di ba? Malaki. Opo. Malaki ang 8,000, hindi ako magaling sa math. 8,900 square meters. Malaki na siya. No, malaki siya. Malaki siyang regalo. Malaking bagay po talaga. Sobra. Oo. So para kang niregaluhan ng hanggang sa buong lifetime mo at may boyfriend ka na. Chismosa ako, no? May boyfriend ka na ba? O may asawa ka na? I'm bisexual po. Oh, talaga? Okay. That's good. Pero wala ka pang partner? Meron po, ngayon. Kasi kasama mo siya? Ay, hindi po. Taga Marinduque po siya. Layo. Long distance ang inyong love affair. Chismosa ako. Okay, that's good. No, I was thinking, kasi ang lupa kasi talaga, kahit wala ka na, Gian, pamana mo yan sa next generation ng mga Malabanan.
Yes, actually po ang middle name ko po ang Malabanan Villacrucis ang aking apelyido. Ay, mali tayo. Ayusin natin, sorry. Oo, ayusin natin, Wilson. Sorry, mali. Gian Villacrucis pala talaga siya. Okay. So, ang ganda ng apelyido mo, Villacrucis. Oo, so pwede mong tawagin yung farm mo na Villacrucis Farm. O, diba? Yes, ako ang mali. Ako ang nagsabi sa kanila na Malabanan ng apelyido mo. So, hindi nila kasalanan to. Ako may kasalanan. So, diba? Tama naman, Gian, no, na kahit wala ka na, hindi naman sa hinihiling nating mawala ka kaagad. Live up to 100. Pero, yung lupang yan, mapapamana mo sa, diba? Yes po, Sa lalo next po sa generation. mga pamangkin ko po. Oo, that's nice. Very beautiful. Alam mo, yan ang isa sa mga programa ng ating gobyerno na salute talaga ako, no? Kasi malaking tulong talaga. Oo, sana marami pang kagaya mo, no? Ang, ano mo yun? Mabiyayaan ng ganyan. Okay, ano pa magbigay ka pa ng isang aral na pwedeng makuha natin from farming. Parang hindi ko masabi. Parang nasa dulo na ng dila ko, hindi ko masabi. It's okay. It's okay. Hindi sa mahirap. Hindi pag sinabing agriculture ay diyan ka lang sa bukid. Hindi ganun. Kasi kung wala talagang farmers, siguro wala din tayo kasi lahat ng ginagamit natin, lahat ng pang-araw-araw na pangangailangan natin ay dahil sa agriculture. That's true. Ano na nga ba yung quote na, parang nabasa ko yun kasi yung brother ko merong ganun doon sa farm namin. Para lang sabi niya siguro para mahalin namin ang farming. Para may nakalagay doon na, the farmers are the father of civilization ba? May alam ka bang ganun, Gian? Na parang... Farming is the backbone? Something like that. Yeah, something like that. Gusto mo bang i-expound yun na farming is the backbone of civilization ba? Parang parang something like sa ekonomiya. Parang ganon. So wala po kasi kami, sabi ko magkakwentuhan lang kami mga kaibigan. Ayoko po kasi ng scripted na interview, kaya po ganito kami ni Gian. Wala kaming minemorize. Yeah, pero kahit na hindi natin alam yung quote, totoo naman na backbone of the economy, backbone of civilization ang agriculture. Oo. So Gian, meron ka bang gustong sabihin na this is your opportunity. Nakikinig ang ating sambayanang Pilipino. You never know who would listen to this. Meron ka bang mensahe para sa ating Department of Agrarian Reform? Or... ang masasabi ko lang po, salamat po sa DAR kasi katulad ko na may pangarap, natupad po yun ng dahil sa kanila. At saka sana po ay marami pa silang mabiyayaan. Sana. At saka sa lahat po ng tao na may pangarap, sana ay wag kayong mapagod na tuparin. Oo, ang iyong pangarap. That's beautiful. And ewan ko kung meron ka pang maibabahagi, pero ito lagi ang panghuli kong tanong sa aking mga bisita. And Gian, bago kita tanungin sa huli kong tanong, ay ako'y talagang nagpapasalamat na inorasan mo ang Winner Ka Pinoy. Papadalan kita ng aking libro na Refuse to be Ordinary. Bilang souvenir mo sa ating interview today, at pasasalamat ko na rin sa'yo. So, if you could teach the world one thing, what would it be? Ano kaya yung isang aral na kapag binigyan ka ng pagkakataong maituro sa buong mundo, ano yun? Para sa akin po siguro kung may pangarap ka, wag kang mapapagod, wag na wag kang titigil hangga't hindi mo siya naaabot. Pwede kang mapagod pero magpahinga ka lang, wag kang titigil. That's very well said. Thank you, Gian. Thank you, and I hope to see you someday. Okay, thank you. Ayan mga kaibigan, kausap lang natin ngayon si Gian Villacrucis ng Victoria Oriental, Mindoro, at siya ang ating guest sa ating Kwentong Panalo. Kwentong Panalo. Ayan. Thank you, Gian. That was really a beautiful interview. Malapit na malapit sa puso ko po talaga ang farming kasi ako ay talagang anak ng mga magsasaka.
Mahilig po ba kayong uminom ng kape pero nangangamba kayo na baka maapektuhan ang inyong kalusugan? Narito na ang hinihintay nating kape, ang Xanton Plus Coffee Mix. Napatunayan ng mga eksperto na ang Xanton Plus Coffee Mix ay makakatulong na patibayin ang ating immune system para labanan ang mga karamdaman. Ang Xanton Plus Coffee Mix ay may sangkap na mangustin, malunggay at soya na makakatulong na balansehin ang testosterone level ng mga kalalakihan para maiwasan ang pagkakaroon ng prostate problem tulad ng prostate cancer. Kaya uminom na ng Xanton Plus Coffee Mix, ang kape na gagabay sa iyong kalusugan. Mabibili sa South Star Drugstore, The Generics Pharmacy, at sa iba pang mga butika. Para sa tanong reservation at delivery, tumawag lamang sa 0927-499-1276 at hanapin si Ray Albesa. Adapt and thrive. Ayan, mga kaibigan. Hindi pwede na ang gustuhin natin kaagad, kaunlaran kaagad, di ba? Kaya napakaganda ng sinabi ni Gian kanina. Walang mahirap sa taong may pangarap. Kaya mga kaibigan, naku, sana kayo din, hindi ko alam kung sino pa sa inyo ang graduate ng BS Agriculture, ha? Check nyo lang din with our Department of Agrarian Reform. Baka pwede rin kayong mag-qualify, kagaya ni Gian, ha? Para mabiyayaan that you'll be awarded with your own land. Ayan. So, that's a beautiful program of our government. Winner na winner! Ayan. Okay. And so, dear friends, nako, I'll start reading your messages now dahil napakabilis po talaga ng oras. It's already 11:43 in the morning. Hello, Ermi Clemente. Good morning to you as well. Rolando De Leon. Maulan ang panahon. Have a nice day. Yes, to you too. Thank you so very much. And Ed Manukduk, hello, Winner Kapinoy Sunday. Happy, to see your message, Ed. Thank you very much. And, let me see if there are other messages. Okay, so nakakatuwa po talaga minsan, mga kaibigan, na makita na meron tayong pag-asa. Yan ang gusto kong ma-emphasize dyan, na may pag-asa. Nakakatuwa kapag may mga ganyan, yung mga scholarships, yan, fan ako ng mga scholarships, although hindi ako naging scholar dati, pero fan ako ng mga scholarships. Fan ako ng mga tao na mayayaman, na nag-a-adopt sila ng mga scholars nila, at yung mga bata na qualified, na iaangat nila ang buhay nila at buhay ng pamilya nila. And so now that DAR has this program, ako ay sobrang natutuwa din. Ayan. There's a message here from Chit Lafuente. Sabi niya, congratulations po sa guest nyo na si Miss Malabanan. Isa siyang Miss Villacrucis. Isa siyang kahanga-hanga sa mura niyang edad. Nagkaroon siya ng sariling lupa sa pagsisikap niya sa buhay. That's so true, Chit. Diba? I hope that we can have more young ones, no? Na kagaya ni Gian. Ayan. Hello, Ronald. Okay. I'm sorry but I cannot read your very long message now. Hello to Jason Abulensya. Thank you so much, my friend, for listening. And Ka Ador Olivera, Doy Salvador, thank you for watching. So mga kaibigan, ako, nakakatuwa po talaga. But let me take this opportunity before I play for you a beautiful song. Noon pong Biyernes, I was given the opportunity para mag-host ng isang golden wedding anniversary ng taong pinakamalalapit sa buhay ko na nakilala ko sa pamamagitan ng Winner Kapinoy. For the past 10 years, tagapakinig po natin si Dr. Etchel Villanueva and Tito Danny Villanueva sa ating Winner Kapinoy program. Nakilala ko po sila sa pamamagitan ng ating programa. At noong Biyernes, July 14, 2023, they celebrated their 50th wedding anniversary. Congratulations again, Tito Dan and Dr. Etchel, Mama Love, for that beautiful, fun, laughter-filled na golden wedding anniversary ninyo. Talagang, I'm so very proud talaga na naging parte ako ng inyong pamilya. So, may you have many, many more anniversaries to celebrate. Ayan. There's a message here from Tita Karina Lapitan. Sabi niya, hi Chris, this is Tita Karina. I'm inspired with the story of Gian. She is a strong-willed person and I want to share this today. Nothing in life is to be feared. It is only to be understood. Quoting Marie Curie. Happy Sunday, Chris, and God bless Ineng. Thank you po. Gustong-gusto ko talaga pati tawag niyo akong Ineng. Ayan. There's a message here from Lizelle. Nakikinig daw sila. Thank you so much, Lizelle Mendez, and to your family.
Let me see if there's another message po bago maubos yung ating oras na naman. There's a message here from Ray Joe, from Ray Kagandahan. Congratulations and happy 50th wedding anniversary, Doc Etchel and Sir Danny Villanueva. Salamat po sa pag-imbita sa akin. Namangha po ako sa love story ninyo po. First time ko pong maimbitahan at ma-witness ang 50th years wedding anniversary ninyo. Oo naman, Radio, kasi hindi na uulit yun. One time lang talaga. God bless you both and stay healthy always. Yes. Beautiful, beautiful. So, adapt and thrive, dear friends. Ganon din naman po yun kahit sa pag-ibig, diba? Adapt and thrive. Hindi laging bed of roses ang pagmamahal, di po ba? May tinik din minsan. Pero ang mahalaga, adapt and thrive. Let me inspire you with this very beautiful song na for me nababagay siya, no? Na sana bumalik tayo sa pagmamahal sa lupain. Bumalik tayo sa paghanga sa ating mga farmers, kagaya ni Gian, kagaya ng aking mga magulang, at iba't iba pang mga magsasaka sa buong Pilipinas. Sana itong kanta na to ng Asin, pagbabalik, ay maging inspirasyon para sa atin mga kaibigan na pangarapin ulit na mahalin ang ating kalikasan. Sa gitna ng dilim, ako ay ng ilaw na kay panglaw, halos di ko makita. Tulungan mo ako, ituro ang daan, sapagkat ako'y sabik sa aking sanang hadlangan ang aking nilalandas, sapagkat ako'y sabik sa aking sininangan. Bayan ko, nahan ka, ako ngayon'y nag-iisa. Nais kong magbalik sa iyo, bayan ko. Patawarin mo ako kung ako'y nagkamali sa landas na aking tinahan. Patawarin mo ako kung ako'y nagkamali sa landas na aking tinahan. What a beautiful song, dear friends! Minsan talaga kailangan nating bumalik
Panawagan din po ito sa atin na hindi physical na bumalik sa ating bayan, pero bumalik yung pagmamahal natin, lalong-lalo na sa kung saan tayo talaga nagsimula. Kaya ako, I will always love the farm. Never ko pong ikakahiya na sabihin na I'm a daughter of farmers. Hindi po talaga. Ay, may message tayo from Floren Laroco ng Rizal, Nueva Ecija. Farmers are the backbone of the nation. Yan daw po yung tamang quote. Thank you so much, Floren Laroco. Ha? Pag na-publish na yung libro ko na yung upcoming libro natin na Winner Ka Pinoy, sa isip, sa salita at sa gawa, I'll be sending you a copy. Mga kaibigan, napakabilis po talaga ng panahon. Nako, talaga naman. Ubo po ba, sipon at lagnat o trangkaso ang minsan ay nararanasan natin? Nangangamba po ba tayo na baka meron na naman tayong COVID? Mag-Premium D3 na ang bago at pinalakas na food supplement na kayang tulungang labanan ang mga bakterya at viruses. Meron itong lauric acid na makakatulong para maiwasan ang mga karamdaman. Ang Premium D3 ay may moringa oil na nagpapalakas sa ating immune system dahil ito sa mataas nitong antioxidant properties. Uminom na ng Premium D3 araw-araw. Mabibili sa Southstar Drugstore, The Generics Pharmacy at iba pang leading drugstores nationwide. Para sa inyong reservation, tanong at order, tumawag o mag-text sa DZXL Radio Trabaho sa 0927-499-1276 at hanapin si Ray Albesa. Hindi ka pumunta ng personal para bumili sa Yes to Health Center, Unit 7, Crownland Building, 851 Mother Ignacia Avenue, Quezon City. Adapt and thrive, dear friends. Adapt and thrive. Kaya kailangan minsan mag-sorry tayo sa ating sarili, di po ba? Kung bakit minsan ang pinapangarap natin lagi is thrive. I just want success. Gusto ko mabilis na. Ang isa sigurong aral na mababahagi ko mula sa farm because I was born in the farm. I was born in the farm. Totoo naman talaga. Is that you cannot cram a harvest. Hindi po namamadali ang harvest. Kaya nga sabi kanina ni Gian, di po ba, mahal ang inputs, pero failure yung crop. Ganun po talaga minsan. Mahal ang input, madami kang effort, napagod ka, pero dumating ang bagyo, di ba? Or sabihin na nating hindi maayos yung pagsibol ng pananim mo. Ganun talaga. The harvest is not assured. Pero mahalaga is the person you become habang nagtatanim ka, di ba? You become hardworking, mas pasensyosa ka, mas matyaga, ganyan. It's the person you become as you farm. And so, hindi po natin namamadali ang harvest, mga kaibigan. You cannot cram a harvest. Alright? So, hindi po natin pwedeng pangarapin yung mabilis na pagyaman, yung mabilis na kita, yung mabilis, di po ba, na minsan nanloloko na tayo ng kapwa dahil gusto nating mabilis ang harvest or sagana agad ang harvest. We adapt, we work hard, and thrive. Mga kaibigan, nako, lagi po nating sinasabi sa Winner Ka Pinoy kung gaano kahalaga ang ating kalusugan. Kaya't para maiwasan ang mga sakit, dapat epektibo na food supplement ang inumin. Xanthon Plus Gold. Mas pinahusay, mas pinagaling, mas pinabisa. Dahil meron itong extracted na mangustin, malunggay, ampalaya, garlic, spirulina. Kaya mas epektibo na makakatulong sa diabetes, maruming dugo, hypertension, pamamaga, bukol at iba pa. Xanthon Plus Gold. Para sa inyong reservation, tanong at order, tumawag o mag-text sa DZXL Radio Trabaho sa 0927-499-1276 at hanapin si Ray Albesa or hindi ka pumunta ng personal para bumili sa Yes to Health Center, Unit 7, Crownland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia Avenue, Quezon City. Napakabilis po talaga ng Winner Ka Pinoy. Ay, nako. Happy birthday sa aking inaanak, Lian, happy birthday to you. Ayan, nako, ang dami ko pa sana po talagang gustong ikwento, pero panahon na po talaga para magpaalam. Ako ay nagpapasalamat ulit kay Gian Villacruzes ng Victoria Oriental Mindoro, ang ating panauhin ngayon sa ating Kwentong Panalo. Thank you also to Mr. Erwin Makatangay, Mr. Wilson Abrea, Peter Paul Marie, Ray Joseph Kagandahan for, assisting me today. Totoo ba ang puna nila sa atin?
tayo mangmang, tayo'y may talino rin. Mahuna tayo sa bawat larangan. Bawat Pinoy may galing, may kakayahan. Kaya nang lutasin lahat ng mga hadlang. Tayo'y magkaisa, tayo'y magtulungan. Winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy. Gumagaan lahat ng mga problema. Kami naririto, kayo'y may kasama. Halina't bumangon, tayo ay kumilos na. Naghihintay sa atin ang bagong umaga. Winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy. Winner ka, Pinoy! Nako, ang panghuli ko pong gustong ibahagi is, from seed to harvest, a farmer's journey is a testament to patience, to resilience, and the beauty of nature's bounty. Hinding-hindi po tayo maghihirap kapag minahal natin ang ating mga lupain. Ha, mga kaibigan, and please do not cram a harvest in your life. Tulungan, winner ka Pinoy, 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 winner ka Pinoy. Winner ka, Pinoy! Thank you ulit kay Sir Ariel Mesiano for composing and singing that song for us. Mga kaibigan, ng Winner ka, Pinoy ay inihatid sa atin ng Xanthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant at anti-tumor properties na tumutulong maiwasang tubuan ng bukol ang ating katawan. Xanthon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika at ngayon ay available na sa South Star Drugstore, the Generics Pharmacy, ang Xanthon Plus Herbal Capsule. Hanapin lamang yung may tatak Yes to Health o Doc Samaritan kapag bumibili. Sabayan din ng pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Magandang kombinasyon at epektibo. Kaya't bumili na ng Mighty C at Xanthon Plus Herbal Capsule. Para sa inyong reservation, tanong at order, tumawag o mag-text sa DZXL Radio Trabaho sa 0927-499-1276 at hanapin si Ray Albesar. Hindi ka pumunta ng personal para bumili sa Yes to Health Center, Unit 7, Crownland Building, 851 EDSA, corner Mother Ignacia Avenue, Quezon City. Mga kaibigan, alas 12 na po. Masayang pananghalian sa inyong lahat. Sabayan nyo na po ako. Sikapin nating maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. At huwag mong kakalimutan, kaibigan, ha? Winner ka, Pinoy. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang palatuntunan sa radyo. Winner ka, Pinoy! Muling umantabay sa parehong oras, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Winner ka, Pinoy!